What's up mga ropa? Irbong yung lingkod suplado moto. Okay mga ropa, pakinggan nyo muna to. Would you date someone that makes less money than you? No. I wouldn't either. Is this also a controversial take? I think a lot of people these days, or even when I was younger, I used to date for potential, and I had to unlearn that thought. Because before I'd say like, oh, they're nice naman, or they're like this, they're like that. In the future, they're gonna be, I used to tell myself that story, or they would tell me that story also, right? Like, oh, in the future, I wanna have this in my life. But the truth is, that's all just potential. It's not like actually there. I can't. You can't. I mean, okay, I don't know. I don't know. Yeah, and no, I agree with you. I also used to date men for the potential. Like, you would just imagine things. Oh, in the future, he'll be like this. But no, girl, the way he's showing up now is the way he's gonna show up later. Or even worse. Worse. It doesn't go up from here, guys. Just downhill. Literally. Unless, I mean, I don't know for locks, but No, my experience. We do our best. Okay mga ropa, yun nga, ikagagalit ba ng babae kung sasabihin natin mga lalaki hindi tayo makikipag-date sa mga babaeng walang alam sa bahay? Ladies, ikagagalit nyo ba? Or maiinis ba kayo kung sabihin namin hindi kami makikipag-date sa babaeng walang alam sa bahay? Hindi marunong magluto, hindi marunong maglaba, hindi marunong maglinis ng bahay, at higit sa lahat, may mga babae na ayaw na rin mag-anak. So, why would I date you? Kung bibigyan lang kita ng protection at provision, pero wala kang maibibigay sa buhay ko. Di ba? Ladies, ganito yan. Kung kayo ayaw nyo na i-date or ayaw nyo makipag-date sa lalaking walang pera or mas malaki pa yung sahod nyo sa kanya, walang problema yun. Tanggap namin yun. Kasi nga may hypergamy kayo. Kasi nga, ang gusto nyo is yung makasurvive. Di ba? Tsaka syempre, di ba? Society's rule yan eh. Pag naalaman ng family mo or ng mga tao sa paligid mo, syempre, iba yung dating. Di ba? Kaya nga minsan sa kasal, nagkakaproblema pa eh. Ikakasal na, nagiging issue pa kung magkano gagastusin. Lalo na pag yung mga friends niya, kinasal na rin. Gets nyo mga ropa? Kaya sa mga ikakasal dyan, tignan nyo na yan. Lalo na sunod-sunod yung kasal na atin pakakasalan mo. Pwedeng ma-pressure yung papakasalan mo na babae pag puro attend niya sa magagarang kasal. The more na mas nagsisearch siya about sa kasal, about sa wedding, about sa mga kung ano yung mga dapat bilhin, kung ano yung dapat gawin para mas magmukhang maganda, the more na may mas pressure. Alright? Ito yung sinasabi nila parang part daw ng part daw ng kinakasal yun. May pressure daw talaga. I don't fucking think so. Kadalasan, babae lang din gumagawa nun. Hindi naman yung lalaki. Kasi sa lalaki, wala namang problema eh. Kahit simple or kahit hindi nga kayo ikasal, wala namang sa kanya yun eh. Naniniwala ako dyan. Kasi ang mas mahalaga sa ating mga lalaki, yung relasyon. Diba? You need to invest in marriage, not on wedding. Diba? Ba't ka mag-i-invest sa wedding? Isang araw lang yun. Ito yung lagi ko sinasabi mga ropa pag pinag-uusapan yung kasal. Punta yung mga tao natin sa kasal mo, palalamunin mo. Tapos isang beses mo lang makikita. Di ba? Hindi mo nga nakausap yun, dun mo lang nakausap eh. Magugulat ka, picture. Kahit ikaw na mismo kinasal, di mo kilala kung sino yun. Di ba? In-invite ng family mo, in-invite ng nanay mo, in-invite ng in-laws mo na, sino ba yung mga yan? Kahit nasabihin mo nga, guess mo lang, hanggang 150 lang, pero sumusobra pa rin. Di ba? Yan yung mga normal or typical na maririnig mo sa mga kwento ng mga bawat kinakasal. Gets? Hindi nyo kilala. Maniwala kayo. Karamihan ng atin sa kasal, hindi nyo talaga close. Gets? Ito yung mga masasabi natin na palamuti lamang or pampaganda lang ng picture. Di ba? Pwede kayo kasal, pero simplihan mo lang. Pero yung yung magarbo, for what? Para lang masabi ng mga ibang tao, wow, ginastusan siya. It seems like mahal na mahal siya ng lalaki. Ganun ba yun? Sa pamamagitan ng gastos, mapapatunayan ng isang lalaki na mahal ka. I don't fucking think so. May mga lalaki na willing ibigay lahat-lahat ng kayamanan niya because he is just fucking simp. Diba? Hindi ka mahal. He is just simp. Okay? Hindi niya alam yung value niya as a fucking man. Gets mga ropa? Madaming ganyang lalaki. Ibibigay ang lahat-lahat, pati ATM, bangka, wala namang problema yon. Okay? Lalo na kung live-in na sila or kasal na talaga sila. Yung ibigay mo ATM mo, wala akong doon. Hindi ako kukontra doon. Kaya pag sinasabi ng mga babae, love is unconditional, that's bullshit. Love is conditional, alright? Conditional yan at transactional yan. Gets? Ngayon ladies, sabihin niyo sa amin na talagang women
love unconditionally. No, it's not. Women love opportunistically. Okay? So ito ang patunay, sila ang patunay na women love opportunistically. 'Di ba? Kailangan niya ng opportunity. Well, walang problema, like I said. They want to survive. 'Di ba? They're looking for survival value sa isang lalaki. Just to make sure na talaga yung magiging future nila secured na talaga. However, kung sa ganito ka or dito mo binabase yung pakikipag-date mo, still wala namang problema. Pero I just want you to know, ladies, para sa inyo to, hindi nyo nakikita kung ano talaga ang meaning ng relationship. Kung nakikita nyo ang relationship ay para lang sa inyo or para protektahan at bigyan kayo ng mga pangangailangan nyo, then wala ka sa relationship. Ang gusto mo ay yung charity relationship, di ba? Yung bibigyan ka ng bibigyan. Protection, attention, validation, di ba? Provision. Yan yung mga bagay na gusto mo. Ang tanong, anong mabibigay mo? Ladies, before you ask that, na dapat may pera yung lalaking i-date mo or dapat mas malaki ang kinikita ng lalaki pagdating sa pakikipag-date mo sa kanya, then pwede ka niya i-category na hindi ka pang relationship or for long-term relationship. Why? Kasi tayo mga lalaki, napakasimple natin. Ba't tayo makikipag-date sa ganyan? Di ba? Na kailangan marami ka pang pera bago ako makipag-date. No, we can fucking date. We can date down. We can fucking date anyone that we want. Alright? I mean to say is, yung alam natin na talagang kaya natin, di ba? Pero yung mga ganito na kailangan mo pa malaki sahod or mas malaki sahod mo sa kanya, ba't tayo mag-aaksaya ng panahon dyan? Don't worry ladies, hindi rin naman kami mag-aaksaya ng panahon kung ayaw mo makipag-date sa amin dahil mas malaki sahod mo sa amin, di ba? At unang-una, hindi naman namin ina-expect na ma-attract ka sa amin kung maliit ang sahod namin or mas malaki sahod mo sa amin. Given yan sa mga babae. Yan talaga hinahanap nila. Kasi may hypergamy sila eh. However, yun nga, hindi naman porkit malaki ang sahod, magiging masaya ka. Yan lagi mong tatandaan. Hindi porkit malaki ang sahod ng isang lalaki at sabihin na may itsura yung lalaki, hindi ibig sabihin kaya kanyang pasihin. Gets mga ropa? Kaya talaga mananatili kang malungkot kung ganyan ang mindset mo, pera-pera lang. Well, like I said, wala namang problema, pero make sure na alam nyo yung consequences pag ganyan yung mindset nyo. Instead na marami kang options, mas kumukunti yung options mo. Why? Kasi hindi naman lahat ng lalaki very successful or kagaya ng hinahanap nyo. Majority ng lalaki ay hindi kagaya ng hinahanap nyo. Gets? Kaya, the more na mas hinahanap mo yung lalaki na mapera, kayang ibigay lifestyle mo, kayang ibigay or buhayin yung pamilya mo, alam mo yun, yung talagang totally ibibigay sa yung yung pangangailangan mo. So, yung mga lalaki na yun, either already taken or they are already old. Kaya, kung gusto mo ng lalaki na mabibigay yung lifestyle mo, mabibigay lahat ng pangangailangan mo, sasagutin pati buhay ng pamilya mo, then, make sure na maganda ka at ready kang maging side chick niya. Or, ready ka na tanggapin na ang age gap nyo ay malayo sa isa't isa. Gets? Kaya ladies, be careful what you wish for. Alright? Kaya yung mga ganitong mindset, yung mga Miss-Independent nilang tinatawag yung sarili nila, dapat maging ready kayo na pwedeng maging alone kayo or maging ready kayo na maging single kayo for very long time. Pag bumaba na ang sexual market value nyo, pwedeng kahit yung lalaki na mababa ang sahod, baka hindi rin magkagusto sa inyo. Gets? Kasi ang lalaki, we can fucking date down. Alright? Kaya namin mag-date down. Hindi namin kailangan ng masyadong magagarbong relationship. We are very fucking simple. Diba? As long as we get the sex, as long as we feel happy, we get the intimacy, nakikita ko marunong siya sa bahay, nakikita ko magiging mabuting ina siya, okay na sa amin yan. Hindi nyo alam kung ano ang atraksyon para sa aming mga lalaki. Gets? Kaya nga, kung kayo ay kinondisyon ng ganyan, then good luck. At the end of the fucking day, we're still winning. Believe me, lagi tayong mananalo. Lagi tayong panalo. Dahil wala tayong biological clock. Gets? Kaya you don't need to worry. Pumera ka lang. Pumera ka lang ng pumera. Tapos ang pansinin mo mga babae, yung hindi mga independent woman. Yung nakikita mo na talagang very feminine, yung alam mong magsasubmit sa'yo. Yung kahit nasabihin mo hindi siya nagtatrabaho sa eksklusibong company. Diba? Hindi niya kailangan maging doktor, hindi niya kailangan maging lawyer.
As long as babae siya na marunong mag-submit, marunong sa bahay, okay na sa atin yun, mga ropa. When I was in Singapore, mga ropa, I've heard a lot of stories about that. Meron akong kakilala. She's a Filipino-Singaporean. So, ang nanay niya, Pinay. So, nakwento siyang konti. Kasi tinanong natin kung paano nagkakilala yung daddy niya at mami niya. At yun nga, nakwento niya. And ang story is, her mom was OFW and she's the caretaker of the house until hiniwalayan nung father niya yung pinaka-asawa niya at sumama dun sa OFW na nanay niya at sila ngayon naging pamilya. So ano ibig sabihin dito? Daig ng babaeng submissive ang babaeng lawyer, ang babaeng doktor, o yung mga babae na nagtatrabaho sa corporate na piniplex nila malaki sahod nila. As if naman kailangan natin mga lalaki yun. Actually ganito mga ropa, kung walang babae, I mean to say, kung hindi tayo magpapamilya, hindi naman natin kailangan magtrabaho ng gusto diba? Ganun tayo mga lalaki, ganun ang utak natin. Ba't ko pahihirapan yung sarili ko? Ang kailangan natin mga lalaki is to survive. Pero, sex is part of survival nating mga lalaki, diba? Hindi tayo pwedeng maging sterile. Gets? So, ano yan parang sa brain natin, may sinisignal, pag gutom ka, kailangan mo kumain. So, same thing sa sex, di ba? So, part ng biology natin yan bilang lalaki. Kaya, imagine niyo mga ropa, ito, isipin nyo, paano kung walang babae? Tapos, puro lalaki lang. Pero let's say, for example, yung mga bata, kusa na lang lumalabas. Hindi tayo nagbubuntis. I don't think na kailangan natin maging successful talaga na to the point na kailangan marami tayong pera. Di ba? Kasi napakasimple natin Kung mayroong simple creatures, tayo yun Yan ang pagkakaintindi ko sa ating mga kalalakihan. We don't need fucking too much para lang mabuhay sa mundong ito. As long as we get sex, as long as we get the food, we can rest, we can have fun, that's it. Diba? Pero of course, syempre, andun yung purpose natin. Huwag natin kakalimutan yun. Diba? May kanya-kanya tayong purpose. Gets mga ropa? Anyway, putulin ko na dito mga ropa. I'll see you guys next time, alright? Show love, peace out, and be fucking mysterious mga ropa.